Tiniyak ngayon ng Administrasyong Aquino na makikinabang ang lahat ng Pilipino sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Inihayag ito ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda kaugnay ng pahayag ng Standard & Poor's na nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asian region na nagtala ng mataas na economic growth. Ayon sa S&P, posibleng tumaas ng 7% ang paglago ng GDP ngayong taon. Tiniyak pa ni Lacerda na handa ang pamahalaan na panatilihin ang magandang business climate sa Mindanao. Nag-uulat si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Salamat, Ralph. Kumpiyansa nga Malacanang na wala namang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang mga insidente sa Mindanao. Sinabi yan ng palasyo, kaugnay pa rin sa nagaganap na karahasan sa Mindanao at sa ulat ng Standard & Poor's na nangunguna na ang Pilipinas sa iba pang ASEAN member economies. Samantala, tuloy si Pangulo Aquino sa kanyang pagtungo sa Davao City bukas para dumalo sa Mindanao Economic Conference. Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang mga programa para ibayo pang mapatatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa report ng International Credit Rating Agency na Standard & Poor's na lalampasan na ng Pilipinas ang Indonesia bilang nangunguna sa may mataas sa paglago sa rehiyon kumpara sa iba pang ASEAN member economies. Batay sa Standard & Poor's, posibleng tumaas sa 7% ang paglago ng GDP ngayong taon. We're happy that the pie has grown bigger, but it's also important for us to ensure that more people get a slice of the pie. That's what we call inclusive growth. And that's why the President has emphasized in his SONA the various ways of achieving growth and making sure that all of our citizens will hopefully profit from that growth or get a slice of the pie. Kumpiyansa naman ang Malacanang na walang epekto sa umaarangkadang ekonomiya ang mga kaganapan sa Mindanao. Ayon kay Lacerda, nananatili namang handa ang gobyerno para mapanatili ang magandang business climate sa bansa, partikular na sa Mindanao. We're cognizant of the situation, the incident right now, hence the reason why these investigations would have to look into the causes of all this. Confident ang government na wala ito magiging epekto dun sa economic front natin. So far naman po wala. Tuloy kasi ang biyahe ni Pangulo Aquino sa Davao City sa kabila ng pinakabagong pagsabog sa Midsayap, North Cotabato at Sharif Aguac sa Maguindanao. Nakatakdang dumalo ang Pangulo sa Mindanao Business Conference sa Davao City. Nauna nang tiniyak ng Presidential Security Group ang seguridad ng Pangulo. Yes, tuloy po yung meeting bukas with the Davao businessmen. So, pag-usapan po doon yung about the situation in Davao. He's meeting with the business people there in Mindanao. So, there's no contrary notice given so far. So, tuloy po yung lakad po bukas. Kasunod nito, tiniyak rin ng gobyerno sa publiko na may ginagawang pagkilos para mapigilan ang anumang banta ng karahasan. Pinulong na ni Pangulo Aquino ang security cluster para palakasin ang intelligence gathering. The government is well aware of the incident, and we like to assure the public that the government will intensify all its efforts to identify the perpetrators. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.